Hi! Hello! Magandang gabi, magandang umaga, tanghali, hapon sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, nawa mapagpala kayo ng ating puong may kapal. Andito na naman tayo sa tandaan mo ito. Tandaan natin ito. Ano ba ang ating tatandaan ngayong gabi, ngayong umaga, ngayong araw na ito? Tandaan mo ito, tinawag ka para maglingkod sa Kanya. Sino ang tinutukoy? Walang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus. Tayong lahat ay tinawag upang maging alagad ng ating Panginoon, maging Kanyang kamay, maging Kanyang bibig at Kanyang paa. Tayo ay maging kinatawan ng ating Panginoon para maabot yung mga taong nangangailangan ng tulong mula sa ating Panginoon. At ikaw at ako ay isang kasangkapan din ng Kanyang kapangyarihan. Tatandaan natin, tinawag tayo ng Panginoon at Siya ang bahala sa ating gagawing mga paglilingkod kung ano ang Kanyang ipagagawa. At tayo ay Kanyang bibigyan ng kapangyarihan para magawa natin yung Kanyang mga ipapagawa sa atin. At sa bawat paglilingkod natin, tatandaan po natin ito, hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. Iiwan ka ng iyong kaibigan, ng mga mahal mo sa buhay, ng mga taong inaasahan mo, pero ang Diyos kailanman hindi Kanya iiwanan. Tayo po muna ay bumasa at ito ay sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 6, talata 7 hanggang 13. At ganito ang isinasaad. Nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Tinawag niya ang 12 at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. At pinagbilinan sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod. Ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito, pinahira nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng Kanya pong mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So nandito po tayo sa ating pagpapatuloy ng ating pagdinilay. Ang tandaan mo ito, tayong lahat ay tinawag ng ating Diyos para maglingkod sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus. Pansinin ninyo sa ating pagbasa, ang mga alagad ay tinawag na maglingkod sa Kanya at pagkatapos ay isinugo ng dala-dalawa. Ang tanong ay, bakit nga ba dala-dalawa? Siyempre, alangan naman na nung mga panahon na yon ay alam nating persecuted at hindi kinikilala ang Panginoon at mahirap yung mag-isa sa pagsisimula. Kaya daw sila tinawag ng dala-dalawa ay upang ang bawat isa ay magpalakasan sa panahon na sila ay manghihina. Talaga namang mahirap mag-solo na mag-mission at maglingkod. Kailangan talaga ay mayroon kang kasama. 2 heads daw is better than 1. Ikalawa, ay napakahalaga din na dalawa sapagkat kung paanong sila ay maglilingkod, maghahayag, magpapatotoo, yung kanyang kasama ay magpapatotoo din bilang saksi sa kanyang mga sinasabi at mahalaga yon sapagkat sa Deuteronomy, di ba, 15:19, kailangan may 2 o 3 saksi para maging matibay yung isang bagay na pinatotohanan. So mahalaga
Kaya ipinadala silang dala-dalawa o sinugong dala-dalawa upang ang isa ay magpalakas sa bawat isa sa panahon na sila nangihina o nanlulupaypay. Pangalawa ay upang sumaksi at magpatotoo sa kanyang mga pangangaral o pagpapatotoo na ibinabahagi. At ikatlo din ay mahalaga ang pagpapaalalahanan sa isa't isa. Kaya pala dalawa sapagkat merong isang magpapaalala sa panahon na nakakalimot or natutukso na umayaw, sumuko, na maglingkod. So magpapalakas, magpapatotoo at magpapaalala. Ang tanong ngayon ay ito, bakit hindi dapat matakot na maglingkod sa Diyos? Oo nga, ako, ikaw, tayong lahat. Bakit hindi ako dapat matakot na maglingkod sa Diyos? Una na dapat nating tandaan, bakit hindi ako dapat matakot sa paglilingkod sa Diyos? Kasi ang Diyos ang ating kasama o ang Diyos ang iyong kasama. Kung ating babalikan yung ating pagbasa, nang tawagin ng Panginoon ang kanyang mga alagad, yung 12, isinugo niyang dala-dalawa, sa verse 7, binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. Bakit hindi dapat tayo matakot na maglingkod sa Kanya? Katulad ng 12 alagad, bago sila isinugo, bago sila ipinadala sa isang misyon, binigyan sila ng kapangyarihan. Kapangyarihang mula sa Diyos. Kapangyarihang armas nila sa kanilang gagawing paglilingkod. Kaya pala hindi tayo dapat matakot sa paglilingkod sa Diyos sapagkat aarmasan niya tayo. Bibigyan niya tayo ng kapangyarihan. Ano? Kapangyarihang laban sa anumang gawa ng masama. So isinugo ng Panginoon ang kanyang mga alagad na inarmasan sila o binigyan ng kapangyarihan para makapangaral, makapagmisyon na ang kanilang gabay o ang kanilang kasama ay ang kapangyarihan ng ating Panginoon. So, sasamahan sila ng kapangyarihan ni Jesus saan man sila magpunta. Tayo din sa mga panahong ito. Ikaw na nakakapanood ng video ito, natatakot ka bang maglingkod? Huwag kang matakot. Bakit? Aarmasan ka ng kapangyarihan ng Panginoon. Pangalawa, sasamahan ka ng kapangyarihan ng Panginoon bilang patunay na ikaw ay kanyang isinugo. Taglay mo ang kanyang kapangyarihan. Ang sabi nga ng Matthew 28:19-20 ay ganito, kaya umayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Narinig niyo ba yung kasabihan at madalas na naririnig natin, if God is with us, who can be against us? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Sino nga ba ang pwedeng tumalo sa atin kung nasa atin ang pinakamakapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa? Mas makapangyarihan sa sakit at karamdaman, mas makapangyarihan sa taong nananatilig at nagsasabing makapangyarihan sa daigdig nito. Meron pa bang hihigit sa mas makapangyarihan ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, na may gawa ng lahat ng bagay? So bakit hindi ako dapat matakot na maglingkod sa Diyos? Una, ang Diyos ang iyong kasama. Bakit hindi ka dapat matakot maglingkod? Ang Diyos ang ating kasama. Bakit si Daniel, ang tatlong kaibigan, si Sadrach, Mesach at Abednego, na nanindigan sa kanilang pananampalataya, na nangangahulugan ito ng kanilang buhay. Subalit nang sila'y manatili sa kanilang pananalig at pagtitiwala sa Diyos, yung tatlong magkakaibigan, sinamahan ng Diyos sa gitna ng apoy na pinainit ng 7 ulit yung pugon. Pagkatapos na sila'y ihagis doon sa pinainit na pugon ng 7 ulit, ang nakita ng hari, 4 ang nakita niya, samantalang 3 lang ang inihulog. Yung mga naghulog nga, nauna pang namatay Pero yung 3 magkakaibigan, nung makita ng hari, 4. Bakit? Kasi kasama ng 3
ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na kanilang sinampalatayanan, pinanindigan na maging Diyos ng kanilang buhay. Si Daniel din, di ba? Ang daming nagtangka ng kanyang buhay sa pananatiling tapat sa Panginoon. Siya inihagis sa leon. Pero ano ang ginawa ni Daniel? Ay ginawa lang niyang unan at kutsyon ang leon. Bakit? Kasama ng Daniel na ito ang makapangyarihang Diyos na kanyang pinaglilingkuran, kaya pinatahimik ng Diyos ang bibig ng leon. Naging kaibigan pa nga ni Daniel ang leon. Kaya kapag kasama natin ang Diyos, pati mga kaaway natin, kahit mas mabangis pa sa leon, kayang patahimikin, patamimiin ng ating Diyos at maging kaibigan din natin. So, bakit hindi dapat matakot na maglingkod sa Diyos? Una, ang Diyos ang iyong kasama. Ikalawa, bakit hindi dapat matakot maglingkod sa Diyos? Kung ating mapapansin sa ating binasa, sabi sa verse 8 and 9, at pinagbilinan sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan sa lapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng pangyapak. Pansinin ninyo, sa kanilang pagmimisyon, sa kanilang pupuntahan, ang kanilang bitbit lang ay tungkod at pangyapak. Siyempre kasama na yung kanilang kasuotan. Pero hindi sila pinagdadala ng ating Panginoon ng ano pamang ibang bagay, maliban sa tungkod, pangyapak at sa kanilang kasuotang damit. Ang tanong ay bakit? Bakit hindi sila pinagdala? Kailangan yon. Alam nyo, kaya hindi sila pinagdala ng mga bagay na yun sapagkat magiging abala sa kanila kung marami silang bitbit at dalahin. Sa kanilang buhay paglilingkod, sa kanilang paglalakbay, abala sa kanila ang lahat ng kanilang dala. Yung lahat ng kanilang bibit-bitin at isusukbit sa kanilang katawan. Meron nga akong nakasabay na isang nanay na mayroong 3 bata noong hindi pa pandemic. Matagal na ito, siguro mga 5 years ago. Nakasakay ko siya sa jeep at nung siya ibababa na, meron siya daladalang backpack at saka shoulder bag plus kalong-kalong na bata at may 2 batang maliit na kasunod-sunod niya. Nung siya ipababa na sa jeep, hirap na hirap siya sa pagbaba sa jeep. Hindi niya alam kung ano ang uunahin niya, yung mga anak ba niya, yung backpack ba niya, yung bag ba niya. Tingnan ninyo, sa dami niyang mga bitbit at dala, naging alalahanin yun sa kanya. Naging burden sa kanya yun. Naging abala sa kanya. Imbis na malaya siyang makagalaw, malaya siyang makakilos, madali siyang makababa, naging abala sa kanya yung lahat ng kanyang dala at bitbit. Tingnan ninyo, sa ating buhay paglilingkod, kapag marami rin tayong backpack na mga pagsubok, problema, mga alalahanin, mga suliranin, abala yan sa ating buhay paglilingkod. Itong mga suliranin, ito'y abala sa ating buhay paglilingkod. Pansinin nyo, di ba? Minsan inaalala natin yung pagkain, titirahan, iinumin, pera, salapi, lukbutan, o ano pa man. Nagiging abala yan sa buhay paglilingkod. Nagiging abala yan sa pagtupad sa tungkulin na iniaatang sa atin ng ating Panginoon. Kasi bakit? Marami tayong intindihin, marami tayong alalahanin. Kaya minsan na iisang tabi yung ating paglilingkod bilang tinawag ng ating Panginoon. Nakakita na ba kayo ng ibon na sa bawat paglipad niya may dalang lukbutan, may dalang backpack, at may mga baon pa? Hindi, wala naman. Bakit? Kasi kung mayroon sila mga dala-dala sa kanilang katawan, hindi sila makakalipad ng malayo. Hindi sila makakalipad ng mataas. Hindi maalwan yung kanilang paglipad kung saan man sila pupunta. Pero ang nakakapagtaka, sa kabila na wala silang mga dalahin sa kanilang buhay, buhay sila. Hindi sila nagugutom. Nakakasumpong sila ng mga pagkain at pangangailangan nila. Bakit? Ang Diyos ang nag-iingat sa mga ibon na ito. Yung mga wild animal, nabubuhay naman na walang mga alalahanin. Bakit? Ang Diyos ang nagpo-provide sa kanila ng pagkain. E tayo pa kaya na mga nilikhaang kawangis ng Diyos, ang gutumin ng Diyos, ang pabayaan ng Diyos. Kaya ang ikalawa, kung bakit hindi dapat tayo matakot maglingkod sa Diyos, ang Diyos ang siyang magsusupply.
Kaya sinabihan niya ang kanyang mga alagad na huwag magdala ng pagkain, balutan, salapi, ulukbutan o bihisan. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang magsusupply sa kanilang pangangailangan. Sa kanilang pupuntahan, hindi sila magkukulang, hindi sila magugutom. Kumbaga, taya ang Diyos. Halimbawa, madalas kong ang inihalimbawa, kung ikaw ay aking imbitahan na kumain o pumunta sa isang mamahaling restaurant, kapag ba inimbitahan kita at niyaya doon, iintindihin mo ba, iisipin mo ba yung babayaran doon sa pagkain na o-orderin natin sa pinaka magandang restaurant, mamahaling restaurant? Hindi, di ba? Bakit hindi mo aalalahanin? Kasi ako ang nagyaya sa iyo. Kung ako ang nagyaya sa iyo, ako ang taya sa iyong pangailangan, sa iyong gastusin, sa pambayad sa pagkain. Ang Diyos ang tumawag sa atin. Kung ang Diyos ang tumawag sa atin, siya ang taya sa lahat ng ating pangailangan. Siya ang bahala, siya ang magsusupply, siya ang magpo-provide sa lahat ng ating pangailangan. Yun pala ang dahilan kung bakit hindi niya hinayaan na ang kanyang mga alagad ay maraming bitbitin, maraming dalahin sa paglilingkod, pagmimisyon, sapagkat sa kanilang pupuntahan, may inihanda na ang Diyos sa kanila. Walang ipinagkaiba yan kay Eva at Adan. Bago inilagay ng Diyos si Eva at Adan sa paraiso, nandun na yung lahat ng pangailangan na kailangan nila o tayo man. Kung maglilingkod man tayo sa Diyos, ang Diyos ang magsusupply ng lahat ng ating pangailangan. God will provide, ika nga. So, yung pala ang dahilan bakit hindi ako dapat matakot na maglingkod sa Diyos. Ang Diyos ang bahala sa bawat isa sa atin. At ikatlo, na bakit hindi ako dapat matakot na maglingkod sa Diyos? Ano yung una? Ang Diyos ang iyong kasama. Ikalawa, ang Diyos ang siyang magsusupply. Paniwalaan mo yan, darating na ang supply ng Diyos sa iyo. Mag-agree ka lang, sumang-ayon ka lang. Agree? Ayan. Ikatlo, ang Diyos ang siyang magpapalaya. Sabi sa ating binasa, sa verse 12 na lang, kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito, pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Pansinin natin, no? Tatlo yung kanilang job description. No? Tatlo yung kanilang gagawin sa kanilang paghahayo, sa kanilang misyon. Ano yung una? Preaching, mangaral. Ano ang kanilang ipapangaral? Wala naman silang dalang sariling iaaral, kundi mga aral na itinuro din sa kanila ng ating Panginoon. Preaching of repentance. Yung pangangaral ng pagsisisi ng mga kasalanan ng tao at sila'y magbalik loob sa Diyos at talikdan na yung kanilang masamang gawain. Bakit kailangan yun? Sapagkat sinasabi ng Biblia, ang kasalanan din ang siyang hadlang. Kaya't ang ating mga panalangin ay hindi dinirinig ng Diyos. Kaya yun yung kanilang unang misyon, ang mangaral sa mga tao na talikdan ang kanilang kasalanan, pagsisihan ang kanilang mga kasalanan, at upang sila'y makabalik doon sa ugnayan nila sa Diyos na naputol nung panahon na sila ay magkasala. Napuputol naman talaga ang ugnayan natin sa Diyos kapag tayo ay nagkakasala. So ang kailangan lamang ay makapagbalik loob sa Diyos at tuluyang talikdan ang kasalanang nagawa. So yun yung una, repentance. Yan. Ano ba ang ibig sabihin ng repentance? Kasi ang pagsisisi, ang repentance ay pagbabago ng isip, ng kalooban, ng palagay sa anumang pagkakamali o kasalanan o isang gawain. Madalas kong ang binabanggit at tinatanong, sino sa inyo rito ang naririto ngayon na nanonood kasama na ako? Sino sa inyo at sa atin ang nandito ngayon na nung bata pa ay hindi nangupit sa magulang? Umamin ka na! Umamin ka na ako! Meron ba na hindi nangupit? O sasabihin natin, ako! Nangupit ako! Pero barya lang, hindi buo. Ayan. Sino sa atin dito ang hindi nangupit? Tahimik. Ayan. Sino? Di ba? Sino makakapagsabing hindi?
Lahat siguro tayo guilty diyan. Ano ang sabi ng aklat ng Kawikaan? Ang pagkuha ng anak sa magulang sa mabuting paraan ay katumbas ng pagnanakaw. See? Ano ba yung pagkuha sa magulang sa mabuting paraan? Hindi ba pangungupit yun? So kung ang pangungupit ay pagnanakaw, sabi na aklat ng Revelation, ang mga magnanakaw ay walang bahagi sa kaharian ng langit. So ang pangungupit ay hindi exempted. Hindi naman natin alam yon. Ngayon nalaman natin, nabuksan ng ating kaisipan na ang pangungupit pala ay pagnanakaw at hindi kalugod-lugod sa Diyos. At ito'y magiging isang dahilan pa ng kaparusahan buhat sa Diyos. Nagising tayo, nalaman natin, naunawaan natin. Ang nagsisisi ay binabago yung kanyang isip tungkol sa pagkupit. Binabago ang kanyang kalooban, puso, doon sa pagkupit. Binabago niya ang kanyang palagay doon sa pagkupit sapagkat ito'y mali at hindi tama. So ang nagsisisi, binabago ang kanyang isip, binabago ang puso at kalooban, binabago ang kanyang palagay doon sa gawang hindi tama. Yun yung nagsisisi. Tanong, bata lang ba nangungupit? Paano yung mga misis na habang tulog yung mister, ginagapang yung pantalon sa likod ng pinto, kumukuha ng 100 sa pitaka. Diba? Anong tawag doon? O ngayon, nabuksan yung ating puso. Nabuksan yung ating kalooban. Nabuksan yung ating isipan. Ang nagsisisi, binabago ang kanyang isip, binabago ang kanyang puso at palagay dun sa gawang hindi tama. So yun yung mission ng kanyang mga alagad na isinugong dala-dalawa. Preaching of repentance. Pangalawa, ay yung pagkakast ng demon, yung pagpapalayas ng masamang espiritu. Kaya nga sila binigyan ng kapangyarihan upang ang demonyo ay palayasin sa mga nagpapahirap o mga nagpapahirap sa tao. At alam naman natin na noong mga panahon na yon, talagang ang masamang espiritu, ang demonyo, ay sumasanib sa tao at nagpapahirap sa tao. At yun yung misyon ng kanyang mga alagad. So hindi pala tayo dapat matakot na maglingkod sa Diyos sapagkat bibigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Sasamahan tayo ng Diyos, magpuprovide ng Diyos. At ang ikatlo, ang Diyos ang siyang magpapalaya. Kasangkapan lang tayo. Gamit tayo ng Panginoon. Kamay tayo ng Panginoon. Bibig tayo ng Panginoon. Paa tayo ng Panginoon. Tayo ay tutugon lamang at siya ang gagawa. Hindi tayo ang gagawa. Nasa Kanya yung kapangyarihan, tayo ay magpapagamit lamang sa Kanya. So ang ikalawa na misyon ng Kanyang mga alagad ay magpalayas ng masamang espiritu. At mapapansin naman natin, nung sila'y mag-report, di ba? Guro, sabi niya, lumalayas ang masamang espiritu, napapalayas namin sila. Suko sila sa amin. Ano ang sabi ng Panginoon sa kanila? Huwag kayong matuwa kung ang masamang espiritu ay suko sa inyo at napapalayas ninyo. Matuwa kayo dahil ang pangalan nyo nakasulat sa aklat ng buhay. O di ba? Ikatlo, ang Diyos ang siyang magpapalaya. Saan? Sa mga taong inaalihan ng masamang espiritu. At yung ikatlong kanilang mission ay magpahid ng langis. Actually sa English, ang banggit dun yung olive oil Lahat ng napahiran ng langis ay nagsigaling sa kanilang mga karamdaman. So, hindi tayo dapat matakot na maglingkod sa Diyos. Tinawag ka para maglingkod sa Diyos. Tandaan mo ito, tinawag ka para maglingkod sa Kanya. At hindi tayo dapat matakot na maglingkod sa Diyos sapagkat ang Diyos ang ating kasama. Ikalawa, ang Diyos ang siyang magsusupply sa lahat ng ating pangailangan. At ikatlo, ang Diyos ang siyang magpapalaya sa mga taong ihahatid at dadalhin ng Panginoon sa ating harapan. Ano man ang kanilang sitwasyon, inaalihan man sila ng masamang espiritu, nasa ilalim man sila ng kasalanan, nasa ilalim man sila ng mga sakit at karamdaman, mayroong kapangyarihan ang mga naglilingkod na tinawag ng Panginoon at sinugot ipinadala niya sa isang misyon. Kagaya mo, kagaya ko, kagaya nating lahat. Magandang gabi at nawa napagpala kayo ng mensaheng ito. At kung napagpala po kayo ng mensaheng ito, huwag niyo naman kalimutang mag-like, mag-subscribe. Kalimbangin na din yung bell na nandyan sa ibaba ng video at upang palagi kayong ma-notify kung meron akong bagong upload na video. Mag-iwan na rin kayo ng comment dyan sa comment section. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa inyong lahat, anong oras, araw man ninyo itong napapanood.
And bye-bye and God bless. Tandaan mo ito, hindi tayo dapat matakot na maglingkod sa Diyos sapagkat ang Diyos ang iyong kasama, ang Diyos ang siyang magsusupply, ang Diyos ang siyang magpapalaya sa atin. Bye-bye!